Gumagawa ako ng tofu para sa baryo sa loob ng 10 taon. Nag-aagawan ang mga restoran sa kabiserang panlalawigan para bilhin ito. Pero ang bagong manager, sinasabing mabagal ako. Sa harap ng lahat, ibinuhos niya ang tofu na ginawa ko sa timba ng tirang pagkain. King, nasuspindi ka na. 600 gin lang ang buong pabrika kada araw. Pinatatagal mo na nga ang silid ng pagbuo ng tofu, kasing bagal mo pa ng kuhol. Hindi porke mas mabilis, mas maganda na ang tofu. Nandito na naman siya. Veteranong artesano. Pinakamagaling siyang gumamit ng mga lumang alituntunin ng ninuno para apihin ang iba. Kailangan kumita ang pabrika. Mabuti ang maasim na timpla pero sobrang bagal. Tikman ninyo. Selyo ng personnel. Epektibo mula bukas, Mayo 20, 2024. Kumpanya na may limitadong pananagutan. Gypsum na pagbuo. Mayo 20, 2024. Yuyuko. Atui. Selyo ng personnel, Mayo 20, 2024. Paghahalo ng makina. Pumunta ka sa packaging room at magdikit ng mga label. Ako ang pagdidikitan mo ng label. Hindi mo ba pinanghahawakan ang tradisyon? Kung ganoon, idikit mo ng maganda ang 4 na salitang tradisyonal na paraan. Hindi naman bawal gamitin ang gypsum. Pero kung ang tofu na gawa sa gypsum ay lalagyan ng tradisyonal na tatak ng maasim na timpla, niloloko mo ang mga customer. Huwag mo akong lagyan ng paratang. Sa tingin ko, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Mula ngayon, sarado na ang silid ng pagbuo ng tofu. Kung noon pa sana ginawa iyan tapos na sana. Maestro Shen, masama ang balita. Kakasara lang sa silid ng pagbuo ng tofu. Wala na ang panimulang likido. Tingnan mo nga naman ang sakto ng timing, ha? Nasaan ang tofu ni Maestro Shen ngayon? May tofu. Mula ngayon, ina-upgrade na ng pabrika namin ang proseso. Tinitiyak namin ang supply. Si Maestro Shen ba mismo ang gumawa nito? Isang artesano lang naman. Hindi naman ganoon kahalaga. Baishiwan tofu. Nakasalalay iyan sa tatak. King! Mas mabuti pang pag-isipan mo munang mabuti. Hindi. King! Mula ngayon, ang tofu sa pabrika ng Baishiwan. Gawin ninyo kung paano ninyo gusto. Umalis ka sa pabrika. Wala kang kabuluhan. Pwedeng palitan ang packaging ng tofu. Pwedeng itaboy ang tradisyonal na kasanayan. Pero ang dila ng mga customer. Hindi maluloko. Maestro Shen. Huwag kang umalis. Ako na ang titingin sa kiki tungkol sa panimulang likido. Kahit malaman pa natin, huwag kang gumawa ng gulo. Pwede ring tumawag ng pulis. Pwede ring i-report sa komite ng baryo. Sundin natin ang mga patakaran. Hindi ka ba galit? Galit ako. Pero hindi pwedeng gawing ebidensya ang galit. Maestro Shen, aalamin ko ito ng tiyak. Nakikita mo ang otomatikong makina. Kapag umandar iyan, tataas agad ang produksyon. Pag umandar ang makina, tataas agad ang produksyon. Kahit umalis si Kinghe, hindi guguho ang langit. Pinapunta ako ni Manager Luo para tumulong. Nag-aral ako kay Maestro Shen. May alam ako ng kaunti. Ang mga kabataan dapat may ambisyon. Huwag kayong tulad ng iba na yakap ng yakap sa lumang kahoy na timba na parang kayamanan. Manager Luo. Sinabi ko na noon pa. Hindi naman himala ang maasim na timpla. Kapag nakuha mo ang panimulang likido, magagawa mo rin iyan. Mula bukas, ipagpatuloy sa balot ang pagsulat ng tradisyonal na asim na lasa. Baishui. Baishuiwan ang kinikilala ng mga customer. Si King. Ang tofu ng Baishuiwan, kanya iyan. Mga produkto ng Baishuiwan, magtayo ng maliit na pwesto sa bayan. Sa 3 araw, malalaman mo na kung gaano kahirap ang realidad. Kuya Dakwi. Medyo kakaiba ang lasa nito. Ano bang alam mo? Ang tofu na pinapaasim ay likas na may asim at bango. Walang nakakaalam. Ang 4 na salitang ito. Mula sa sandaling ito.
ay hinihila ng isang kalderong tofu pudding na nawalan ng kontrol papunta sa bingit ng panganib. Baishiwan Tofu. Gawa ito ni Master King. Sabi sa pabrika na upgrade na ang proseso. Si Master King ay pansamantalang hindi hahawak niyan. Alis. Master Tang. Sa isang kagat, alis agad. Hindi ito ang lasa ng Baishiwan. Nandyan na ang mga panauhin ni Master Tang. Ang malinaw na sabaw na malambot na tofu ay espesyal namin. Saan na pumunta si King He? Kung bubuksan mo talaga ang tindahang ito ng tofu. Sino pa ba ang bibili ng tofu na hinahagod pa sa kamay ngayon? May nakakaalala pa ba sa lasa na ito? Tofu, tofu, tofu. King, bakit ka pa sumugod dito? Lunukin mo. Tikman mo. Hindi ba't ito yung lasa noon nung bata ka pa? Bigyan mo ako ng 2 gin. 12 kada gin. Sa supermarket, ilang piso lang iyan. Ikaw na ang pumunta sa supermarket. Hindi ito madaling madurog kahit iprito kasama ng isda. Limitadong supply, hindi nakakaumay ang cold mix. Ano ng problema sa 12? Limitadong supply. Kamay gawang tofu, Master King. Ilan pa ang mayroon ngayon? Ikaw ay punong kusinero ng Yunshuyan. Master. Ngayong gabi, ang malinaw na sabaw na malambot na tofu. Kamay mo lang ang kinikilala nito. Master King. Gusto ko ng 30 gin. Hindi sapat. Pwede na ang 20 gin. Hindi ko ibebenta lahat sa'yo. King. King. Kailangan ng malaking restaurant sa probinsya. Unahin mo muna siya. Nauna silang dumating. Ngayon, 10 gin lang ang ibebenta ko sa'yo. Ang matitira, itatabi ko para sa mga nakareserbang customer. Master King. Ang ugali mo na ito. Hindi nakapagtataka na hindi ka matanggap ni Luo Jianming. Alam mo ba? Lahat sa kusina sa likod ay alam. Napalitan na ang tofu ng Baishiwan. Sa unang tikim pa lang, lumalabas agad ang kapintasan. Mula ngayon, araw-araw na kailangan ng Yunshuyan ang supply. Ikaw ang magtatakda ng dami. Ikaw ang magtatakda ng presyo. Dapat ang lasa ay sa iyo mismo. May hiling din ako. Huwag akong piliting mag-overnight shift. Huwag mo akong lagyan ng label ng pabrika ng Baishiwan. Sa tofu ko, isusulat ko lang, King He, kamay gawang. Ang tofu master na pinalayas ng kapitan ng baryo. Sa unang araw ng pagbubukas, hinarangan ng kilalang chef ng lalawigan ang pinto. Parang eksena ito, ha? Mukhang hindi peke ang tofu. Pahingi ng address. Ang maubos lahat sa unang araw ay hindi malaking bagay. Ang tunay na husay ay ang hindi pagpalya araw-araw. Hinubog ka ng kolektibong pabrika. Tapos iiwan mo lang at magnenegosyo ka ng mag-isa. Ang mga taga-baryo ay naghihintay pa ng dibidendo. King, tingnan mo kung ano ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Limitadong supply. Guru King. Sinasabi online na sinisira mo ang tatak ng Baishiwan. Sumagot ka nga. Mahal ang tinda mong tofu ngayon. Pinagsasamantalahan mo ba ang damdamin ng mga tao para makasingit lang at kumita? Masarap talaga ang tofu ni King. Una, hindi ako gumamit ng balot ng pabrika ng Baishiwan. Pangalawa, malinaw ang presyo. Voluntaryong bumibili ang mga customer. Anong record? Sorker tofu ng Baishiwan. Hindi iyan basta sinasabi lang ng kung sino. May pinanggalingan iyan. At may mga tala rin. Ang litratong ito ay record. Sorker tofu ng Baishiwan. Hindi ko ito ginamit lang para makisakay. At hindi rin ito basta inimbento ng kung sinong manager sa pabrika. Ang tatak ng Baishiwan ay nakaugat sa baryo. Inaamin ko. Pero ang pag-asim at pagpapaalsa ay gawa ng pabrikang pinapatakbo ng baryo. Pero ang pag-asim at pagpapaalsa ay galing sa pabrikang nasa baryo. Saka lang nabuo ang sining na ito. Ang sining na ito. Hindi rin ito basta mawawala ng saysay dahil lang mababa ang kahusayan. May mga ledger at lumang litrato.
May mga ledger at lumang litrato. Iyan ang tunay na pagpasa ng tradisyon. Sa Baishuiwan, iyan ang tunay na pagpasa ng tradisyon. Hindi nila ginamit ang orihinal na balot ng pabrika. Paano matatawag na pagbili iyan? Paano matatawag na makikisakay iyan? Paano matatawag na makikisakay iyan? Gusto kong makita kung sour curd pa rin ba talaga ang gamit nila sa pabrika ngayon. Handmade tofu. Huwag kayong magpadala sa ingay. Huwag kayong magpadala sa ingay. Tingnan ko kung paano talaga nila ginagawa ngayon sa pabrika. Nabura na ba ang mga komento? Ano ang sagot ng pabrika? Manager Luo. Ano ang gagawin natin ngayon? Ginagamit niya ang lumang ledger para magmukhang api. Mga benta ang magsasalita para sa atin. Siguraduhing nakakandado. Ang tinitingnan ng mga mamimili sa huli ay pera pa rin. Xiao Zhou. Technician ka na ngayon. Technician ka na ngayon sa linya ng produksyon. Hindi ka tagapagsalita ni King He. Hindi ka tagapagsalita ni King He. Bukod doon, ako lang ang responsable sa produkto. Kung ipipilit ninyong ipadala ang mga ito, pakipirmahan ayon sa proseso. Ipadala. Murang-mura ito, 300 yuan lang. Mababang tubo, pakyawan, 370. Lumang brand pa, may diskwento. Mababang tubo, pakyawan, unang kahon, 300 yuan. Mababang tubo, pakyawan, unang kahon, 300 yuan, 370. Nakikita mo, ang merkado na mismo ang nagbigay ng sagot. Ang merkado na mismo ang nagbigay ng sagot. Ang merkado na mismo ang nagbigay ng sagot. Manager Luo. I-recall muna ang mga produkto mula sa parehong batch. I-recall. Alam mo ba ang ibig sabihin ng recall? Mapait ang tofu, ayaw kainin ng bata. Kapag mapait ang tofu, ayaw talaga kainin ng bata. Noon malambot pa, ngayon tumigas. Reklamo sa pagkain, noon malambot pa, ngayon tumigas. Reklamo sa pagkain, noon malambot pa, ngayon tumigas. Mga reklamo sa pagkain. Kapag may pait, sa isang pakulo lang, gumuho na. Manager Luo. Hiniling sa atin ng customer service ng platform na ibigay ang tala ng batch. At ang ulat ng pagsusuri. I-recall muna ang mga produkto mula sa parehong batch. I-recall. Ibig sabihin, inaamin na may problema. Pwede bang pansamantala munang itago ang mga negatibong review? Hindi na pwedeng takpan ang reklamo. Sangkot ito sa pagkain. Hinihingi ng platform na formal nating asikasuhin ito. Ulat sa produksyon ng pabrika ng tofu. Jian Ming. Ano ang nangyari sa reklamo? Secretary Chen. Ang mga individual na kaso ay kasalukuyang biniberipika. Itigil mo agad ang pagbebenta ng parehong batch. Makipagtulungan sa paghawak ng platform. Kung hindi, lalabas lang ang problema. Isisi kay King He. Kapag naging mainit na usapan iyan, maaapektuhan ang paghusga ng mga mamimili. Nasa pabrika lahat ng record ng pagpapadala ng mga batch ng produkto. Anong kinalaman yan kay Master Shen? May natanggap kaming reklamo mula sa mamimili. Pakitulungan sa pagsusuri ng mga record ng produksyon. Ang talaan ng papasok na produkto, mga retained sample, at bodega ng hilaw na sangkap. Kasama. Tiyak na makikipagtulungan kami. Pero baka problema lang sa temperatura ng transportasyon ang batch ng tofu na ito. Kailangang imbestigahan ang dahilan. Hindi ito panahon para agad humusga. 4. Iba pang paliwanag. 5. Lagda ng responsable. Normal ang produksyon ngayon, matatag ang takbo ng mga kagamitan, at maganda ang kalidad ng produkto. Zhang Jiangwo. Hindi namin sinasadya ito. Problema ito ng supplier. Gumawa ba kayo ng inbound inspection? Naalala ko nang sinabi ko na i-recover ang batch number. Selyuhan ayon sa batas ang problemadong batch. Ihinto muna ang produksyon ng mga kaugnay na produkto. Makipagtulungan sa investigasyon. Maglabas ng abiso ng recall. Bakit pati city inspection na alerto pa? Hindi ba sabi nila makabago ang mga makina? Tapos tuluyan ng sira ang pangalan ng Baishuiwan. King! Nadali ang punong na yon. Wala namang malubha sa mga tao, ano? Narinig kong pinuntahan nila para tingnan. Sa ngayon, wala namang malaking problema. Mabuti naman. Nagkaproblema ang produkto. Ang pinakakinatatakutan ay hindi ang magkamali,
Kundi ang magkamali na nga, gusto mo pang itago. Limitadong supply. Limitadong supply. Narinig ni Master Shen na pinarusahan ang nayon ninyo. Narinig ni Master Shen na pinarusahan ang nayon ninyo. Alam mo na ba noon pa na may mangyayari sa kanila? Pila sa pagbili ng tofu. Kung hindi ka bibili ng tofu, umusog ka. Hiwain mo ako ng isang piraso lang, hindi na kailangan ng marami. Tandang. Hindi tama ang lasa. Ang lolo mo. Tawag ba sa kanya ay Shen Baichuan? Kilala mo ang lolo ko. 30 taon na ang nakalipas. Nakahiga akong may sakit. Ginawa niya ako ng isang mangkok ng mainit na tofu pudding. Walang kahit ano. Konting toyo lang ang ibinuhos niya. Naubos ko lahat. Ginawa sa mismong araw. Sa unang pagkakataon, naisip kong may saysay ang limitadong supply. Ginawa sa mismong araw. Minsan, isang mainit na kagat lang ang pwedeng magligtas sa tao. Limitadong supply. Ginawa sa mismong araw. Ang gawa ko ay hindi pa rin kasing husay ng sa kanila. Limitadong supply. Ang gawa ko ay hindi pa rin kasing husay ng sa kanila. Kung may oras ka, hayaan mong pumunta ang anak ko at tingnan. Ang tofu shop mo. Pwede bang pumasok? Nasa iyo na yan. Master Shen. Ako si Lin Ruoxia, tagapamahala ng pagbili sa Songhe. Kaya bang mag-inspeksyon ng pabrika bukas? Pwede. Pero sasabihin ko muna ang totoo. Hindi pa siguradong pasado kami rito. Bihira akong makakita ng partner sa negosyo na nauna pang umaming pasado na siya sa standards. Pasukin muna natin ang inspeksyon ng pabrika, saka na tayo mag-usap. Bago pa tumibay ang Sorway. Hindi pwedeng minamadali ang tofu. Ganyan din ang tao. Napakaganda ng texture. Malinis at mabango ang amoy ng beans. Ang tamis ng aftertaste ay natural. Walang labis na mapaklang lasa. Pero hindi sapat na maayos ang mga tala ng produksyon mo. Hindi malinaw ang pagkakahiwalay ng linis na bahagi at bahagi ng pag-iimpake. Hindi tuloy-tuloy ang tala ng temperatura ng cold storage. Sagad ang lasa. Hindi pasado ang workshop. Pumasok kayo sa tindahan namin. Bawat kahon ay dapat masubaybayan, maikumpirma at maibalik kung kailangan. Sabi ni Lin, talagang maganda ang tofu na ginagawa niya. Hindi ba ninyo sila mabibigyan ng pagkakataon? Dahil maganda ito. Kaya hindi pwedeng minamadaling ilabas sa estante. Kung walang maayos na pag-aalaga, masisira ang magagandang bagay. Kapag nagkaproblema minsan, mas mabilis itong masisira. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Masyadong maiksi ang 1 linggo. Hindi ko maipapangako na siguradong aabot sa pamantayan. Pero tinitiyak ko na bawat ayos ay may tala. CJ. Reinspect pagkatapos ng 1 linggo. Pasado. Pag-usapan natin ang eksklusibong supply. Hindi pasado. Pansamantalang ititigil ang pakikipagtulungan. Akala ko ngayong araw na natin pipirmahan ang kontrata. Tama ang sinabi niya. Ibebenta mo. Iyan ang naiwan ng tatay mo. Kung narito lang ang tatay ko. Pahihintulutan din niya akong tapusin muna ang tofu. Petsa at lock number. 061201 ang gulo ay daan para sa problema 061201. 061201 ang gulo ay daan para sa problema. 061201 kung may totoong problema, matutunton ito. Maestro Shen. Ito ang template ng talaan ng produksyon ng pagkain na inayos ko. Tumigil ang produksyon sa pabrika. Ayos lang ako sa ngayon. Noon, hindi kita na ipagtanggol sa usapan. Ngayon, gusto kitang tulungang panatilihing matatag ang landas na ito. Pasok. Talaga bang papasok siya sa Songhe? Kung gayon, hayaan ninyong wala siyang magagamit pagdating ng 1 linggo. Gusto niyang pumasok sa Songhe. Kailangan may sasalo muna sa kanya hanggang araw na iyon. Hindi ako basta papayag. Kahit ang paghugas ng beans at paghiwa ng tofu, alam ko rin. Mahirap magtrabaho sa tofu shop. Gumigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Sa edad kong ito, hindi na ako makatulog ng mahaba. Mas mabuti ang matutong ng isang hanap buhay kaysa mag-sideline. Unahin mo ang paghugas ng kamay. Huwag kang magreklamo sa abala.
Mas masusing kumilos pa siya kaysa doktor ngayon. Ang mga sangkap na papasok ay dapat may inspeksyon. King! Ako. Hindi ako makakapunta bukas. Makalawa na ang muling inspeksyon. Aalis ka na ngayon. Mag-isa ka, paano mo aasikasuhin lahat? May problema sa bahay. Pwede na rin. Pasensya na. Lijuan. May naghahanap ba sa iyo? Nagpasabi si Manager Luo sa pamamagitan ng iba. Sabi niya, bubuksan muli ang pabrika matapos ang pag-aayos. Handa raw akong bigyan ng dobleng sweldo. Hindi ba iyan pang-agaw ng tao? Gusto mo bang pumunta? Hindi maganda ang katawan ng asawa ko. Hindi ko maiwasang maantig. Sige, pumunta ka. Unahin muna ang pamilya. Tama. Ito ay ngayong hapon. May nagpasok nito sa siwang ng pinto noong hapon. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo. Ang mga paninira sa paligid mo nitong huli ay sobrang eksakto. Ang mga tao sa paligid mo, alam kung kailan lalabas ang tofu. Ang mga tao sa paligid mo, alam kung kailan ang reinspection. Parang may nakakaalam na. Bago pa man. May traitor sa atin. Mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo, Maestro Shen. Magde-deliver pa ba kayo ng Yunshian ngayon? Darating ba ang Songhe bukas? Nagbago ang plano. Delivery mamayang alas 12 ng gabi. Sa West Street dumaan. Kung gayon, walang nakakaalam ng oras ng delivery ninyo. Gusto mong malaman kung sino ang nasa likod ng gulo. Kailangan muna siyang bigyan ng daan. Tinutulungan ko lang sa pagtanggap ng padala. Hindi ko alam na peke pala iyon. Wala kaming delivery sa West Street ngayong gabi. Wala rin ang batch number na iyan. Tinutulungan ko lang sa paghatid ng padala. Hindi ko alam na peke pala iyon. Wala kaming delivery sa West Street ngayong gabi. Wala rin ang batch number na iyan. Hindi tugma ang packaging address, batch code, at contact details. Fa Zongxi, Huang Fa Codots. Si Dakui dati ay nag-aral ng galing sa inyo. Ngayon, nakakasama ka pa niya. At idinadawit ka pa sa batas. Kailangan ba niyang makita ang ebidensya? Hindi ibig sabihin na halata na ay pwede nang basta magpasya. Tokwa. Kung paano dapat asikasuhin, sundin ang mga patakaran. Limitado ang supply at maliit lang ang lugar. Pero lahat ng kailangang control point ay nasa ayos na. Nakasulat sa kamay ang tala. Pero malinaw at kumpleto. Supply para sa kabisera ng lalawigan. Nakipag-ugnayan na ako sa isang kwalipikadong cold chain company. Nandito ang kontrata. Sino ang nag-order ng tokwa ngayon? Ako. Kailangan may backup personnel ka. May training plan. May quality standards. Ako. Pwede akong magsimula sa maliit na dami. Sa dami na hindi kaya gawin. Hindi ko tatanggapin. Subukan mong mag-supply. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang ang Baish Iwan bilang pangunahing brand? Mas mataas ang pagkakilala. Ang tatlong salitang Baish Iwan. Kailangan ng ayusin ngayon. Kapag dumating ang isang araw. 15.siyam-siyam, darating din ang isang araw. Sa 45.siyam-siyam, kaya kong isama ang mga taga na yon para linisin ito at gamitin muli. Tatanungin ng mga customer kung meron bukas. Ito ang handmade tokwa na pinag-aagawa ng high-end supermarket. Kakain ba rito ang lahat ng walang takot? Pagbagong sikat pa lang, kailangan pang tingnan ang kalidad ng 6 na pangunahing bagay. Pagdating sa pagkain, hindi pwedeng sumablay agad. Pagdating sa pagkain, mas mabuti pa rin ang malaking pabrika. Sa video pa lang, halatang sinadya iyon. Lumang pader lang ang kinunan. Hindi kinunan ang bagong pwesto ngayon. Master Shen, kailangan ng Songhe ang paliwanag mo. Pwede muna nating ipagpaliban ang pagpapalawak ng volume. Pero hindi pwedeng hindi asikasuhin ang usapin sa publiko. Naiintindihan ko. Mula sa anggulong ito. Kinunan ito sa 3 araw ng pag-aayos.
Kaunti lang ang dumating noong araw na iyon. Unahin muna ang mga katotohanan. Limitadong supply, noong bagong rent pa lang ang tindahang ito. Limitadong supply, totoong ang luma. Limitadong supply. Limitadong supply, luma hindi ibig sabihin na marumi. Mga problema bago ang pag-aayos, saruy dao-do na tokwa. Mga problema bago ang pag-aayos. Hindi kami umiwas. Mga datos pagkatapos ng pag-aayos. Malugod din naming tinatanggap ang legal na inspeksyon. Lumang kuha ba iyon? Nagpunta ako sa tindahan kahapon at malinis iyon. Lumang kuha ba iyon? Mas malinaw pa ito kaysa sa kumalat na balita. Mas malinaw pa ang tugon na ito kaysa sa kumalat na balita. Mas malinaw pa ito kaysa sa kumalat na balita. Tugon ay tugon lang. Hindi pwedeng magulo ang mga padala ngayon. Limitadong supply. Inilabas ngayong araw. Araw. 05-82. 06-48. Ito ang buong proseso. Masyadong marumi na ang pagidit ng tao gamit ang lumang kuha. Tama ang pagkakagawa, iyan ang dapat na ipamana sa mga bata. Masyadong marumi na ang pagidit ng tao gamit ang lumang kuha. Masyadong marumi na ang pagidit ng tao gamit ang lumang kuha. Maestro Shen, gusto kong matuto ng paggawa ng tokwa sa inyo. Mahirap matuto ng paggawa ng tokwa. Hindi ako natatakot sa hirap. Unahin mong matutunan ang paghugas ng beans. Pagkatapos ang paghugas ng batya. Sa loob ng kalahating taon. Huwag kang umasa sa shortcut. Ayan, naging alagad na ako. Sige, trato. Limitadong supply. Limitadong supply, maestro. Limitadong supply, maestro, paano ayusin ang mga sirang beans? Tandaan mo muna. Hindi kakaunti ang mga sirang beans. Ganon din ang tao. Kaya sa paggawa ng mga bagay, kailangan ng salaan. Maestro, bakit hindi pwedeng may nakapirming timpla ang pangasim? Dahil araw-araw iba-iba ang beans. Kung gayon, itatala natin ang pagsipsip ng tubig. Ang lapot, temperatura, at oras ng pagbuo. Maglatag muna ng saklaw. Gusto mo bang gawing talahanayan ang proseso? Hindi para palitan ang proseso, kundi para mas kaunti ang pagkakamali ng mga susunod. Ang paggawa ng tokwa ay parang entrance exam sa kolehiyo. Kung balang araw magtatayo tayo ng kooperatiba. Lahat ng ito ay batayan. 3. Inspeksyon sa papasok na paninda, pananagutan ng kumpanya sa mga materyales sa produksyon, at bayad ng mga kawani sa maliitang kargamento sa kalsada. Araw. Inspeksyon sa papasok na paninda, multa, sino ang magbabayad, mga nakatagong piyesa, pananagutan ng kumpanya, kargamento sa kalsada. Multa, inspeksyon sa papasok na paninda, sino ang magbabayad, mga piyesa, pananagutan ng kumpanya. Bukas pa ba ang lugar? Paano hahatiin ang dibidendo? Dakwi. 2 taon ka nang nag-aaral kay Kinghe. Hindi ka ba niya pinabayaan? Hindi. Kung ganun, bakit mo palihim na kinuha ang pampasimula? Gusto kong patunayan. Kaya ko rin. Ayokong habang buhay na lang akong maging pabigat sa kanya. Mag-isip ka ng paraan. Sa pangungupit. Naligaw ang daan. Mahuhuli ba ako? Bakit ka nandito? Hinahanap ko si Maestro Shen. Maestro. Ako ang kumuha ng pampasimula. Ikaw. Bakit? Akala ko kapag kinuha ko iyon, matatalo kita. Ang kinuha mo ay hindi ang pangasim, kundi ang sarili mong landas. Pwede pa ba akong bumalik? Tapusin mo muna ang dapat mong akuin. Jian Ming. Hindi ka kulang sa kakayahan. Nagkamali ka lang dahil masyado kang nagmadali. Nagkamali ka sa pagtrato sa pagkain na parang ulat. Tinatanggap ko. Mga detalye ng mga supplier ng pabrika. Listahan ng mga customer. Mga tagubilin sa kagamitan. Naayos ko na. Walang mali sa modernisasyon. Ang mali ay ang hindi paggalang. 24-23 Kinghe 27. Kung ganito, sa loob ng 1 taon, pwede talagang kumita ng mahigit 100,000. Kung ganito, sa loob ng 1 taon,
pwede talagang kumita ng mahigit 100,000. Kung ganito, sa loob ng 1 taon, pwede talagang kumita ng mahigit 100,000. Unahin mong patuyuin ang isang palanggana ng sirang beans ngayon. King, makakabalik pa ba ako? Pero kailangan kong matutong muli mula sa simula. Ang usaping ito noon. Hindi ko nabubuksan ang lumang usapin. Pero ang mga susunod na bagay ay hindi pwedeng palusot lang. Pag-aaralan ko. Limitadong supply. Secretary Chen. Uminom muna tayo ng mainit. Noong ilipat ka sa ibang pwesto. Hindi ako agad tumindig. Kasalanan ko itong matandang sekretaryo. Hindi ko nagawa ng maayos. Noong panahong iyon, gusto ng lahat na mas kumita ang pabrika. King, hindi kita pinapabalik para sagipin ang lumang pabrika. Gusto kitang samahan na magsimula muli ng bagong landas. Hindi ako babalik para maging tagapamahala ng pabrika. King, kung hindi ka babalik, ano ang gagawin ng nayon? Hindi ko rin ililigtas ang lumang pabrika. Ang problema ng lumang pabrika, hindi lang kay Luo Jianming ang may sala. Malaki ang pananagutan. Walang tunay na may pasya sa kalidad. Ang mga taga nayon ay nakatingin lang sa dibidendo. Ang pamamahala ay nakatingin lang sa dami ng produksyon. Kooperatiba. Nagtatanim ng soybeans ang mga magsasaka. Ang mga pasado ay bibilhin sa mataas na presyo. Ang hindi pasado, hindi maaaring pumasok sa paggawaan ng tokwa. Kung hindi mo naman hawak ang pera, ano ang habol mo? Ang habol ko ay ang husay sa paggawa. Huwag putulin. Para maibalik ng malinis ang pangalan ng Baishuiwan. Bawat kahon ng tokwa. Sa pag-scan ng code, makikita kung saang taniman galing ang soybeans. Aling lutuan ang gumawa. Malapot na timpla. Gustong bumalik ng mga kabataan. Magandang balita iyon. Pero may kondisyon ako. Unang tuntunin. Huwag ipagpalit ang gypsum tofu bilang source slurry tofu. Ang hindi pa natututo ay hindi pwedeng mag-isa sa kalan. Ikatlong tuntunin. Huwag humalo ng sirang beans, magbago ng tala at magluto ng padalos-dalos. Kapag lumabag, agad na aalis sa kooperatiba. Lahat ng problema ay haharapin ayon sa batas at sa mga patakaran. Hindi nagtatago at hindi umiiwas. At ang ikalima pa. Hindi pwedeng dahil lang sa akin ngayon ay inimbitahan ako. Bukas sasabihin na naman na mabagal ako. Kung gusto ninyong gawin, sundin ninyong mabuti ang mabagal na landas na ito. Kapag mabagal ngunit matatag ang usad, iyon ang mahabang daan. Ngayon lang ako bumalik. Hindi ako nandito para saluhin ang gulo. Nandito ako para itanong sa lahat ang isang bagay. Sa totoo lang, gusto ba ninyong kumita muli ng mabilis? O gusto ninyong muling buhayin ang tokwa ng Baishuiwan? King, sabi mo, binibili ng mataas ng kooperatiba ang dekalidad na soybeans. Sino ang nagtatakda ng pamantayan? Itakda ito ng maaga. Bukas ang pagsusuri. Halumigmig amag at dumi. Isulat ng malinaw ang bawat uri. Ang mga pasado ay bibilhin sa mataas na presyo. Ang hindi pasado ay hindi maaaring pumasok sa paggawaan ng tokwa. Kung ganoon, kanino ko ibebenta ang hindi pasado na beans? Pwedeng hatiin sa antas. Hindi ito simpleng pagbibigay ng antas. Ang unang antas ay gagawing malambot na tokwa. Ang ikalawang antas ay gagawing tokwa na tuyo o pulbos na soy milk. Sa usapin ng kaligtasan sa pagkain, hindi pwedeng lumambot ang patakaran. Hindi ako marunong gumawa ng curd. Matanda na rin ako. Pwede pa ba akong mapasok sa kooperatiba? Ang kooperatiba ay hindi lang basta para sa mga master. Ang kooperatiba ay hindi lang basta para sa mga master, may malinaw ding pamantayan. Bawat posisyon ay may sariling pamantayan. Sa pagsasanay, bawat posisyon ay may pamantayan. Bawat posisyon ay may pamantayan. May record, may pananagutan. E di, kikita pa rin ako. Basta sundin ang mga tuntunin pwede. Aabot ka na sa 1,000,000 kada taon. Bumalik ka pa para samahan kami. Ibig bang sabihin, sa susunod ikaw na ang kukuha ng pinakamalaki? Iyan ang tanong na dapat itanong. Ang mga magsasaka ang kumukuha at pumipirma para sa mga hilaw na sangkap. Ang mga manggagawa ang kumukuha ng sahod at bonus sa performance. Transparent ang pananalapi at may nakalaang pondo ang kooperatiba.
May nakalaang pondo ang kooperatiba. Hindi ako ang humahawak ng pananalapi. Hindi magtatakda ng presyo ng mag-isa. Hindi basta-basta gagawa ng palihim. Ililipat ang mga order. Ang talo ng Baishriwan sa pagkakataong ito ay dahil sa magulong kwenta. Sa susunod, hindi na magiging magulo ang mga libro. At hindi na rin magiging magulo ang isip ng mga tao. Hindi ako pumunta ngayon para ipagtanggol ang sarili ko. Noon, nilait kita. Inilipat kita sa packaging area. Sabi ko mababa ang efficiency mo. Ako ang nagkamali. Ibinigay ko ang mga maaaring gamitin ng lahat. Gamitin ninyo ng legal at ayon sa mga patakaran. Ipasok ninyo ang lahat ng pwedeng gawing pangkalakal. Ang hindi pwede, ituring na pagsasanay. Ikaw ang mas dapat humingi ng tawad. Higit pa sa akin. Pasensya na. Kapag mali, aminin. Kapag inamin, itama. Paano na ang Baishriwan sa hinaharap? Paandarin man ang mga sasakyan, paano uusad ang Baishriwan sa hinaharap? Tingnan ninyo ang lahat. Master. Nagsisimula na. Alainan. Ang talagang mahirap. Kakasimula pa lang. Malaking araw ngayon. Kung hindi natin paiingayin, kailan pa? Ang tatak ay hindi na itatayo sa isang hilalang ng pulang tela. Unang aralin. Hugas kamay. Master King. Hindi ba tayo nandito para matutong gumawa ng tofu? 2. Double wash at decontamination team. 8. Double disinfection at handwashing team. 3. Kaya unahin ang paghugas ng kamay. Kung may lumaktaw sa pagdidisinfekta, palabas. Kaya unahin ang paghugas ng kamay. Ang higpit naman nito. Gay Fenting. Hindi kita pinahihirapan sa pagiging mahigpit. Ito ay para hindi ka mapahamak. Ito ay para protektahan ka. Aling kahon ng tofu ang nagkaproblema? Makikita sa record na ginawa mo ang dapat mong gawin. Master King. Mas nakakapagod pa ito kaysa training. Ang training ay para kaya mong akuin ito mag-isa. Ang paggawa ng pagkain ay para makakain ito ng iba ng panatag. Ngayon, tingnan lang. Huwag muna kayong humawak. Hindi inaagaw ang galing. Hinuhubog iyan sa paghihintay. Huwag magmadali. Una sa lahat, hintayin munang bumalik ang init ng kaldero. Medyo nasobrahan ko. Lasa ng kabiguan. Kailangan mo ring malaman iyan. Master King. Huwag mo akong hayaang ako pa ang gumawa niyan. Hindi ko kaya. Kahit sino, basta sa unang kaldero ay pwede. Noong 16 na ako, unang beses kong naghalo ng gatas ng toyo. Ang asim nun, 3 araw akong hindi pinahawak ng tatay ko sa sandok. Hindi nakakatakot ang pagkabigo. Ang nakakatakot ay mabigo ka at hindi ka matuto. Sa susunod na batch, mali pa rin. Huwag ka munang magdiwang ng maaga. Itala mo itong batch na ito. Kahit kalahating tagumpay, daan na rin iyon. Talaga bang matututo ako? Kaya. Sa maasim na starter, hindi usapin ang edad. Ang tanong lang ay kung kaya mong maghintay. King. Ang soybeans ni Tioman Kang. Mark mo muna ako bilang first grade. 20 siyam. 20 Pasado, kabuuan 20.55, 20.55, 20 siyam, aktwal na 20 siyam. Pasado, kabuuan. Dekalidad. Sobra ang moisture. Hindi pwedeng tanggapin bilang first grade. King. Ako ba ang pinag-iinitan mo? Hindi kita pinupuntirya. Pamantayan lang ang panimula ko. Dekalidad. Ilang taon na akong nagtatanim ng soybeans. Hindi mo pa rin ba ako mapagkakatiwalaan? Naniniwala akong hirap ang pag-aalaga mo ng beans. Pero sa mga ibinabalik na produkto, hindi pwedeng puro tiwala lang. Kung hindi ka sang-ayon, pwede kang magpa-recheck. Kahit recheck, sobra pa rin sa pamantayan. Kung ganoon, hindi pwedeng pumasok sa linya ng malambot na tofu. Hindi pwedeng gawing malambot na tofu ang batch na ito. Pwedeng patuyuin muna at saka recheck. Kapag pasado, saka ito papasok sa ikalawang proseso. Hindi pasado. Hindi pwedeng pumasok sa food line.
Digital na tala, simulan ang bilang. Kahapon, mainit lang ang ulo ko. Kapag maayos ang beans, maayos din ang presyo. Kapag hindi pasado ang beans, kahit kanino, hindi pwede. Iyan ang tamang paraan. Handa na siguro, Shen. Handa na siguro, Shen. Ang unang batch ng tofu ng kooperatiba. Pwede na itong ilagay sa shelf. Handa na. Abnormal ang temperatura ng balde numero 2. Umabot sa 74 degrees. Hindi pa sapat ang asim. Hindi lumulubog. Masyadong aktibo. May humawak na rito. 200-220-020-160-2.5-0-200-200 at 250-025-025-025-025-025-025 kingan. Kung hindi naman gawa ng tao, ayos na. Hindi rin pwedeng maliitin. Kumuha si Zhaoli ang ng tubig mula sa balon. Ipinaghanda ni Lijuan ang maliit na kaldero. Itinatala ni Wang Tao ang bawat pag-aayos. Bantayan ang balde ngayong gabi. Pwede bang pabilisin ang pagpapalamig? Hindi pwedeng biglaan ang bagsak. Buhay ang sour starter. Kapag biglang ibinaba, madaling mapanis. Magpatuloy. Hindi nagsisinungaling ang sour starter. Hindi rin natin pwedeng dayain lang. Ayos na. Sundin ang tala pagkatapos ng mga pag-aayos. I recheck bawat 5 minuto. Ilabas ang unang batch mula sa bodega. Kompleto ang record. Isulat mo. Abnormal ang balde numero 2. Nag-adjust magdamag. Nag-adjust magdamag. Halos lang pumasa ang unang batch. Ito iyon, yung source starter tofu sa internet. Tala ng batch code. Makikita pa kung saang bukid galing ang beans. Ang slurry sa tumpok, 6.01. Ang slurry sa tumpok, 6.01, tala ng I. Ang mga talagang handang magbayad para sa kalidad. Hindi ako natatakot na ipaliwanag mo ang gastos ng malinaw. Ang kinatatakutan ko ay baka madismaya sila pag nabili na nila. Kaya huwag natin silang biguin. Dumating ka bukas ng 9:00. Bibili ako para sa nanay ko. Mga bandang 10-30 bukas. Gawa ngayon, dating ngayon. Sa ikalawang proseso, gawa ngayon, dating ngayon. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Hindi katapusan ang sold out. 10-13. Bukas, dapat kasing ganda pa rin. Ang beans na ito. Sa amin ito. Ano ang pinagyayabang mo? Alam ng lahat na sa inyo ang beans na iyan. Noon, akala ko simpleng pagkain lang ang pagbebenta ng beans. Ngayon ko lang napagtanto. Talagang naging tatak na ito. Hindi nagsisinungaling ang sour starter. Kapag panatag ang loob ng mga tao. Saka lang tatatag ang tofu pudding. Gusto ng Yunxia na magdagdag ng tofu feast. Ang tanggapan ng kultura at turismo ay gustong magdaos ng lakbay-aral tungkol sa tofu. Master Shen, tutulungan ka naming makabenta ng 50,000 kahon sa isang gabi. Ngayon, may dating na ang mga tao. Kailangang masalo ito. 50,000 kahon, ha? King! Gaano karami ang kaya nating gawin sa isang araw? Matatag na 600 gin. Pinakamataas na 800. Pero hindi ko irerekomenda. Kung ganoon, sundin natin ang 600. Pwede kayong maghanap ng gumagawa para sa inyo. Sa halagang 100 yuan, ilalabas ang formula. Ikaw ang maglabas ng formula. Ako ang bahala sa produksyon. Ang produkto natin ay same day, gawa kamay na sour starter. Hindi kami gumagawa ng hindi kontroladong outsourced production. Sobrang konserbatibo ninyo. Baka nga. Pera lahat iyan. Unang beses kong makakita ng negosyante na siya pang nagsasabing hindi niya kaya. Master Shen, balak kong bigyan kayo ng mas mataas na presyo bawat piraso. Hindi magdadagdag ng dami. Taas presyo pa. Sa dekalidad na supply, hindi kami kumikita sa pagpiga ng volume.
Kayo ang bahala sa kalidad. Kami ang bahala sa presyo. Master. Iyan ang tunay na marangal na balik sa seryosong paggawa. Ang tofu, ibebenta ng ganito kamahal. Hindi kakayanin ng karaniwang tao. Kung ganoon, hatiin natin sa 3 linya. Ang 3 linya ay dapat may batch number. Hindi dahil mas mura ang linya ay pwedeng luwagan ang pamantayan. Iyan ang tama. Kailangang umangat ang tatak. Hindi rin dapat hindi makakakain ang mga kababayan. Pwede rin itong scan. Naka-record din ang cost price. Ang pumapasok sa bibig ay hindi pinaghihiwalay sa mahal at mura. 10, 36, 10, 20, 20, 23, 30, 10, 36. 23 siyam 10, 30. King! Nasa trending na naman. Huwag mo namang isulat ng ganyan. Parang pakitang tao. Gawing public notice ng mga patakaran. Sa mga kainan, malinaw ang hatchan at contact. Sa supervision, huwag magkwento ng personal na buhay. Sa monitoring, huwag personal na kwento. Mas may dating sa mga tao. Ang mabuting bagay hindi natatakot ilantad. Ang kinatatakutan ay kapag ang mabuting bagay ay nakadepende lang sa pakikisama para maalala. Mas mabisa ang hayagang patakaran kaysa sa pag-awa na kwento. Ang cost price ay hindi pakitang tao. Sistema ito. Kapag maayos ang sistema. Kapag maayos ang sistema, mas matibay ang dating. Ang cost price ay hindi pakitang tao. Sistema ito. Mas matibay ang dating. Video conference ni na King at Song. King! Batay sa datos na ito, iminumungkahi naming magpalawak ng tindahan sa lalong madaling panahon. Hindi bababa sa dodoble, 1,000, 2,000. Hindi bababa sa doble. Hindi pa pwedeng dodoblehin ngayon. Para sa matatag na araw-araw na produksyon, sinusuportahan ko siya. Ang gusto namin ay produktong pwedeng ibenta ng 10 taon. Hindi yung patok lang sa 3 buwan. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Alam niya ang hangganan. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Mas mahalaga ito kaysa sa pangakong hangin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Mas mahalaga ito kaysa sa pangakong hangin. Matatag na araw-araw na produksyon, 500 gin. Mga hilaw na sangkap. Manual na paggawa. Pagsusuri. Cold chain. Supply para sa welfare industry. Itago sa kooperatiba. Ilista ninyong lahat. 23.00 malinaw ninyong tingnan. Hindi si King Hilang ang naglabas ng pera. Mahal ang tindang tofu. Hindi ibig sabihin na napunta lahat ng pera sa bulsa ng isang tao. 25.00, hindi ibig sabihin na napunta lahat ng pera sa bulsa ng isang tao. 2,300. 25.00. 25.00. 25.00, ilatag ang mga kwenta. 25.00. 25.00. 25.00, tingnan ninyong mabuti. 25.00. 25.00. Guro. May nagreklamo na inaagaw namin ang karapatan nila. Baisyuan na lumang source lorry tofu. Tofu 20861000002, baisyuan na lumang source lorry tofu. Hindi man lang nila alam kung nasaan ang baisyuan. Tofu ng baisyuan. Inaagaw nila ang rehistro. Ang petsa ay pagkatapos naming maglagay ng karatula. Ang petsa ay pagkatapos naming maglagay ng karatula. Tofu ng baisyuan. Hindi pa rin iyon ang pinal na pag-apruba. Tofu ng baisyuan. Pwedeng magmungkahi. Tofu ng baisyuan. Lumang paraan ng baisyuan. Anong ebidensya ang kailangan ng lumang paraan ng baisyuan? Patunay na ang baisyuan tofu ay matagal nang ginagamit at may ugnayan sa lugar. 7. Mga dokumento sa rehistro ng kooperatiba. 7. Mas kapaki-pakinabang ang mga dokumento sa rehistro ng kooperatiba. Ang 3 salitang baisyuan. Hindi nila yan kinopya lang sa internet. May resibo ako 20 taon na ang nakaraan na ibinigay ko sa kapitan ng baryo. Hindi maganda ang sulat ko. Pero tunay ang tatak na ito. Proteksyon ng brand.
Hindi pwede. Kailangang sabay napunan ang trademark, anti-falsifikasyon, copyright, at geographic indication. Ikaw ang bahala rito. Ako. Mas alam mo ito kaysa sa akin. Guru Shen. Maliit ang produksyon ninyo. Kahit panatilihin mo ang pangalan, wala ring masyadong kikitain. Mas mabuti kung bigyan ninyo kami ng otorisasyon. Taon-taon, may nakapirming bayad. Gumagamit ba kayo ng sorcery para sa tofu? Mayroon kaming pinal na plano ng pinagsamang pagpapakapit. Matatag at mataas ang bisa. Matatag at mataas ang bisa. Angkop para sa mga channel sa buong bansa. Wala nang pag-uusapan pa. Hintayin na lang ninyong maalis sa listahan. Hindi kami nakikipag-away. Nagbabantay kami. Tofu ng Pamilya Shen. Tofu ng Pamilya Shen, naibalik na ang link ng platform. Naibalik na ang key link ng platform. Sabi ko naman, peke ang mga iyon. Nakatali na sa batch ang anti-falsification code. Noon, basta matatag ang kaldero. Ngayon, dapat matatag din ang tatak. Kailangang nakasulat sa papel ang proseso. Para mas malayo ang marating nito. 4.40. Meron pa ba? Naghihintay pa sa likod. Sukyang. Anong oras lumabas ang bariles na ito? 6.30. Tatlo lang ang bariles sa isang batch na ito. Nailagay na lahat sa malamig na imbakan. Ang numero ng bariles na hawak mo ay 5.40. Mga ilang 10 minuto lang ang pagitan sa batch. Hindi naman nasira ang batch. Mukhang maayos pa naman. Marami lang ang tao sa palengke, kaya kung hindi, wag na muna sa pagkakataong ito. Kooperatiba ng handmade sorcery tofu sa Baishiwan. Mukhang maayos pa naman. Marami lang ang tao sa palengke, kaya kung hindi, wag na muna sa pagkakataong ito. Self-loading stand. Mukhang maayos pa naman. Marami lang ang tao sa palengke, kaya kung hindi, wag na muna sa pagkakataong ito. Binago mo ang etiketa. Ginawa ko rin ito para mas marami tayong maibenta para sa kooperatiba. Ngayon sa palengke, pila ang lahat. Sayang naman kung itatapon. Bakit binago? Ayokong magsayang. Noon, ganito rin sa pabrika. Sino ba ang mag-check ng ganito kadetalyado? Noon, bakit nga ba nagka-aberya sa pabrika? Nakalimutan mo. Itigil ang bentahan ng batch na ito. Siksukyang, suspendido sa pwesto at i-retrain ng 1 linggo. Ipaalam sa loob ng kumpanya. Suriin muli ang problema. Ginagawa mo ba akong halimbawa para magtakda ng mga patakaran? Kapag bagong tayo pa lang ang kooperatiba, pinakamadaling lumambot ang loob. Kung hindi natin ito itatakda ngayon, bukas wala nang maniniwala sa tala. Kapag nilabas ang ganitong bagay, hindi kaya iisipin ng mga customer na may problema tayo. Huwag banggitin ang pangalan. Sabihin lang na may natuklasan tayong problema. Voluntaryong itigil ang bentahan. Kumpletuhin ang pagsusuri. Ang pagiging bukas ay hindi kahihiyan. Patunay ito na gumagana ang sistema. Kapag nagkamali, dapat managot. Pero hindi pwedeng isang tao ang isakripisyo para lang may masisi. Ang patakaran ay para magbago ang tao. Hindi para mawala ng daan ang tao. Mula ngayon, hindi na ako lang ang magbabantay. Sama-samang babantayan na natin ang sistema. Dati akala ko ang mga tala ay para lang sa mga leader. Ngayon ko lang naunawaan. Na para rin pala ito sa mga customer. At para rin mapanatiling malinis ang pangalan natin. Nagkamali ako. Balik sa washing area. Magsimula ulit sa unang hakbang. Nagkakamali ang tao. Kaya hindi dapat natutulog ang mga patakaran. Guru Shen. Sa mahigit 300 tindahan namin sa buong bansa. Sa unang taon ng procurement. Hindi bababa sa 8 milyon. Kinikilala namin ang tatak ng Baishiwan. At handa rin kaming magbayad ng mas mataas na presyo. Pero ang mga restaurant chain ay kailangan ng matatag na supply. Kailangang hindi bababa sa 7 araw ang shelf life. Pwedeng bahagyang baguhin ang lasa. Paano ba baguhin? Dagdagan ang proseso ng sterilization sa packaging. Ayusin ang formula ng pampamuo. Para mas kayanin ng tokwa ang biyahe. King! Pwede ring magbukas ng bagong linya. Sa laki ng order na ito, malaki ang mapupunta sa mga taga-nayon.
Sa laki ng procurement, mas malaki ang mapapakinabang ng nayon at pwede ring iangkop ang lasa. 7 araw ang shelf life. Kung sumusunod sa regulasyon, hindi rin naman masama, di ba? Dunyan. Ang gusto ninyo ay ang lasa ng baish iwan. O ang pangalan ng baish iwan. Sa usaping negosyo, maihalaga ang pareho. Kung para sa 7 araw na shelf life, hihina ang bango ng soy. Titigas ang texture. At ang asim na lasa ay magiging pang-adlang. Hindi naman agad mapapansin ng mga mamimili. Pero kami, ramdam namin. Guro Shen, hindi sa damdamin nagpapatakbo ang merkado. Gusto ninyong umasenso ng sama-sama. Kung gusto ninyong umunlad, hindi pwedeng habang buhay na hawak lang ang maliit na kaldero. Baish iwan, tama ka. Hindi pwedeng habang buhay na kapit sa maliit na kaldero. Pero hindi rin pwedeng palitan ang ugat. Tapos sasabihin mong ikaw pa rin ang punong iyon. Pwedeng mag-develop ang kooperatiba ng mga produktong soy na akma sa mga restaurant. Pero hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Baishwiwan na Sorjinger na malambot na tokwa. Maglagay ng patikim at magbenta ng ganap na ibang produkto. Kung gusto ninyong gumawa ng bagong produkto, kailangan ding magtakda ng hiwalay na pamantayan. Ibang pangalan. Hindi natin tinatanggihan ang 8 milyong kita. Ang tinatanggihan natin ay ang iligaw ang mga mamimili. Kakaayos lang ng reputasyon ng Baish Iwan. Hindi natin ito pwedeng ipagpalit sa maling paraan. Sana ay hindi nyo ito pagsisihan balang araw. 8 milyon kaya yun. Dati, kahit magpakapagod tayo ng buong taon, hindi tayo makakakita ng ganyang kalaking halaga. King He, hindi ba pwedeng gumamit na lang tayo ng ibang pangalan para makuha ang 8 milyon? Para mas marami tayong mapagkakitaan. Hindi lang ito desisyon ni King He. Dapat sumunod ang kooperatiba sa mga nakasaad na alituntunin. Kung nais nating umasenso, dapat maging malinaw ang lahat. At dapat tama rin ang ating tinatahak na landas. Hindi natin pwedeng baliwalain ang pera. Pero hindi rin tayo pwedeng lumihis sa prinsipyo. Pwede nating subukan ang bagong linya. Pero hindi ito dapat tawaging acid-fermented tofu. At dapat malinaw ang proseso ng produksyon sa deskripsyon. Hindi ito panlilin lang kung magiging tapat tayo sa pangalan. Dapat paghiwalayin ang pangalan, tatak, proseso at pahina ng pagbebenta. Ang pag-unlad ay hindi nangangahulugan ng pagbebenta ng lumang reputasyon. Ang tunay na pag-unlad ay alam kung ano ang dapat baguhin. At kung ano ang hindi dapat baguhin. Una, ang Baishwiwan acid fermented tofu ay hindi dapat paghaluin sa ibang proseso ng produkto. Dapat malinaw ang nakasulat sa packaging at sa traceability code. Huwag na nating hayaang gamitin ang pangalan natin para malito ang iba. Dapat maintindihan ito ng mga mamimili. At dapat malinaw din sa ating kalooban. Kapag naisulat na sa alituntunin, hindi na natin ito pwedeng baguhin basta-basta. Kung may gustong magbago nito sa hinaharap, dapat sang-ayon ang lahat ng kasapi. Sa hinaharap, maaari tayong lumikha ng mga bagong produkto. Ngunit hindi natin pwedeng gamitin ang lumang pangalan para manlinlang. Binigyan natin ang Baishwiwan ng magandang oportunidad na makilala sa buong bansa. Pero mukhang hindi pa sila handa sa modernong pagnenegosyo. Hindi natin kailangan ang 18 milyon kung mali naman. Kahit pa 800 milyon, hindi natin dapat kunin kung hindi naman tama. Hindi ba ito ang nagpapabagal sa kita ng mga taga-nayon? Bakit hindi niya aminin na gusto niyang ibenta ang 7 araw na tofu gamit ang pangalan natin? Huwag na kayong magtalo. Dapat malinaw ang lahat sa ating alituntunin. Ang 7 araw na tofu ay hindi maling produkto, ito ay Kingnan tofu. Ang 7 araw na tofu ay hindi maling produkto, ito ay rice wine tofu. Ang 7 araw na tofu ay hindi maling produkto, ito ay King tofu. Mali lang na ibenta sila ng magkahalo bilang Kingru tofu. Ang dalawang uri ng tofu na ito ay pwedeng i-produce ng legal. Ngunit hindi sila iisang bagay. Hindi sa ayaw nating gumawa ng mga produkto sa loob ng 7 araw. Ang tinututulan natin ay ang tawagin itong Baishwiwan acid fermented tofu na ginagawa sa parehong araw. Iyon nga ang punto. Hindi sa hindi natin kailangan ang pera. Hindi natin pwedeng hayaang magbayad ang mamimili para sa isang pangalan lang. Tapos ay iba pala ang makukuha nilang produkto. Hindi sa ayaw nating kumita at hindi rin tayo tumatanggi sa 8 milyon. Hindi tayo tumatanggi sa 8 milyon. Ang tinatanggihan natin ay ang manlinlang ng tao.
Tungkol sa proseso, dapat ay alam din natin kung paano ang pagtitimpla. Kailangan marunong pa rin tayong magtiplada. Ginagawa ko ito para malinaw sa mga mamimili. Hindi pwedeng basta-basta pumasok sa lugar ng produksyon. Kailangang magrehistro at magpalit ng sapin sa paa. Huwag Chayan, mataas ang interes ng mga tao sa inyo ngayon sa internet. Pwedeng isama ang Huangdo Chayan bilang bahagi ng karanasan sa turismo sa bayan natin. Hindi pwedeng hayaang makapasok ang mga turista sa mismong linya ng produksyon. Pwedeng magtayo ng daan na tanaw ang loob para sa mga bisita. Isang daan na kitang-kita ang proseso. Makikita ng mga turista ang totoong produksyon sa likod ng salamin. Sa learning area, gumamit ng maliliit na gilingang bato at mga kasangkapan. Huwag na huwag ninyong hahawakan ang mga produktong para sa benta. Dito gagawin ang learning area. Papadaluyin ang mga turista mula sa kabilang pinto. Kailangan ay maging maayos muna tayo. Huwag tayong magmadali at magkamali. Ang study tour ay hindi para basta-basta magpapasok ng turista. Hindi basta-basta pagpapapasok ng turista ang study tour. Kundi ang mapanatili ang mga bisita sa labas ng linya ng produksyon. Kumikita ang learning area. At napoprotektahan din ang lugar ng produksyon. Basta hindi makakaabala sa produksyon. Pwede nating subukan na pumasok ang bisita sa gilid at lumabas sa kabilang gilid. Dapat ay may hiwalay na disinfeksyon para sa mga kasangkapan sa learning area. Pwede nating simulan ang proyektong ito. Pero kapag natapos, kailangan itong inspeksyonin. Sa learning area, pwedeng matuto at pwedeng kumain. Pero ang linyang para sa mga customer. Walang makakatapak. Para sa inyong kaligtasan, production area. Sa production area, para sa kaligtasan, ang tokwa ni nanay ay paghugas lang ng beans. Sa production area, pakiusap huwag pumasok sa linya ng produksyon. Ang tokwa ni nanay ay paghugas lang ng beans. Ang tokwa ni nanay ay paghugas lang ng beans. Ang nakikita lang natin ay ang tokwa sa supermarket. Tokwa lang ang nakikita natin sa supermarket, patong na tokwa lang. Tingnan natin ngayon kung saan ito nanggagaling, patong na tokwa ito. Tingnan natin ngayon kung saan ito nanggagaling. Mukhang sobrang ordinaryo ng tokwa. Bakit ang bagal? Ang mga ordinaryong bagay, maseryosohin pa ang paggawa. Ang hawak mo ngayon na piraso, aabutin pa ng malayo. Bago maging isang kagat ng tokwa. Tikman ang lasa ng oras. Tita, mahika ba ang maasim na gatas? Hindi ito mahika. Oras ito. Ha ha ha. Sa production area, hahaha. Hindi ito mahika. Oras ito. Ako, 1,000, mag-post, mag-reply. Mag-post, magpadala. Unahin ang bata, sulit ang pagpunta. Eksena, pwede ring may tugon. Ito ang tunay na karanasang pangnayon sa Baishiwan. Sa unang pagkakataong malaman ng bata ang tokwa, ito ang tunay na karanasang pangnayon sa Baishiwan. Naipaliwanag ng malinaw ang kaligtasan sa pagkain. Sulit pumunta. Sa alas 4 ng hapon pwede kang pumunta sa experience area para magpaikot ng gilingan. Ang tofu feast sa gabi ay kailangang ireserba ng maaga. Master, halos puno na ang reserbasyon. Kailangan bang magbukas ng dagdag na schedule? Kapag hindi nagdagdag ng reserbasyon, puno na, ititigil na. Kung masyadong maraming tao, pwedeng maghintay. Hindi pwedeng minamadali ang tokwa. Saang tindahan mapupunta ang batch na ito? Makikita ito sa pag-scan ng code. Ang aking dongpo ay isa ng internet famous na lugar. May mga taong espesyal pang pumupunta para tingnan ang munggo. Huwag kang magyabang. Ang beans na pinatuyo sa araw ay hindi bumababa ang kalidad. Kung ganoon, mas natatakot pa ako sa bulok na beans kaysa kay Kinghi ngayon. Sa check-in spot pwedeng maging masigla. Dapat kalmado ang inspection area. Kahit paano, nanonood ang mga turista habang ginagawa ito. Kapag naibenta, hindi masasayang. Hindi pwedeng pumasok sa packaging area ang basurahang ito. Ang experience area ay hindi standard na production area. Hindi pwedeng pumasok sa bentahan. Hindi pwede ito, hindi rin pwede iyon. Nahahadlangan mo ang pagkakataong kumita. Nanonood ang mga turista habang ginagawa ito. Dapat ay wala namang problema. Ngayong araw, tamang-tama lang para malinaw na ipaliwanag ang linyang ito. Experience ay experience. Sa kumpanya ng Dao na gumagawa ng tokwa, experience ay experience.
Sa Baishwi, ang kumpanya ng handmade na maasim na tokwa, production ay production. Ang tokwa sa experience area para sa cold batch. Ang cold batch ay hindi dumaan sa buong proseso ng opisyal na batch. Hindi pwedeng lagyan ng sales label. Bagsak na ang basurang ito. Kung pwedeng tikman muna sa loob, saka irehistro ang trial testing. Talaan ng trial testing sa canteen, kung hindi na pwedeng itago ay ituring na basura at hindi pwedeng ibenta. Kung hindi na pwedeng itago, ituring na basura at huwag ibenta. Pwedeng maging masigla ang palabas. Dapat malinaw ang pasukan. Hindi ito kinukunan. May banggaan ang titulong ito, Ginoong Shen. May dating panghatak. Totoo ang banggaan. Pero ang pagdurog sa buong cast ay hindi totoo. Dumating na ang trapiko. Nagkanya-kanya na ang mga tao. Sayang lang ang kuha sa clip na ito. Masasabi itong isang maasim na gatas. Kabuhayan ng buong nayon. May kalidad din ito. Huwag nang gambalain, kunan mo na lang. Paano ba nila karaniwang ginagawa? Pwede bang ikwento ang istorya niya? Ang pagsisisi matapos ang pagtataksil ay napakadrama. Pwedeng sabihin ang totoo. Pero huwag mong ipahiya ang tao. Noon, akala ko itinago ng kasanayan ang lahat sa loob ng maasim na sisidlang iyon. Saka ko lang nalaman. Nasa mga kamay pala ng mga taong araw-araw walang katiyakan ang kasanayan. Mas mabisa pa itong sabihin kaysa pagsabihan siya. Ang tradisyon ay hindi basta pagpapanatili ng luma, ito ay paggawa ng tama. Ang tradisyon ay hindi basta pagpapanatili ng luma, ito ay paggawa ng tama. Mas maayos din tingnan kapag tama ang sukat, parang sabay-sabay ibinabalik ng isang grupo ang mga mangkok sa tamang pwesto. Parang sabay-sabay nilang ibinabalik sa tamang pwesto ang mga mangkok. Sa Kile, ang tradisyon ay hindi puro pananatili sa luma. Ito ay paggawa ng tama, tulad ng isang grupo na muling inaayos ang mga mangkok sa tamang pwesto. Parang sabay-sabay nilang ibinabalik sa tamang pwesto ang mga mangkok. Guro, tingnan mo rin ang mga manonood. Hindi lang panonood ang gusto nila. Kapag may gulo, mahilig ding manood ang mga tao ng totoong eksena. Lumampas na sa hangganan ang isang nayon. Gusto kong punan ang mga hindi ko noon natutuhan. At bakit ka na naman nandito? Ito ang lumang litrato ng Baishwiwan na inayos noon sa pabrika. At ang liham ng kliyente. Hindi na ito naabutang magamit. Ngayon, dapat na itong ibigay sa kooperatiba. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Gusto kong magpalista para sa pagsasanay. Magsimula sa lugar ng paghugas. Kaya mo talagang magsimula sa pagligpit ng mga timba. Kaya mo talagang magsimula sa pagligpit ng mga timba. Kung hindi mo kayang maghugas ng maayos, pwede akong manita. Hindi kailangan ng kooperatiba ang palabas na pagsisisi. Kailangan mong gawin ng maayos ang dapat mong gawin. Ang pagpapalista ay hindi katumbas ng pakikisawsaw. Ang pagsasanay ay hindi daan para sa padalus-dalos na kilos. Unahin ang disiplina, saka ang lakas ng kamay. Kung gusto mong matuto ng mahusay na paggawa, sa palikuran ka muna magsimula. Kung hindi ka marunong maghugas ng maayos, huwag mong galawin ang mga kasangkapan. 120. 20 lang ang tatanggapin. Sa 120 aplikante sa pagsasanay, 20 lang ang tatanggapin. Ang pagpapasa ng kasanayan ay hindi basta paghatak ng bisita para sa ingay. Ang pagpapasa ng kasanayan ay hindi para lang manghakot ng ingay. Mga taong hindi marunong makisuyo. Bukas, 2:30 ng madaling araw, pumunta kayo. Tumayo kayong lahat ng tuwid. Huwag kayong maniwalang madali lang ako kausap. Sanay sa gawa, malinis sa isip. Ngayon, kung sino ang may kulang kahit isang hakbang, tatandaan ko ang pangalan. Ngayon, kung sino ang may kulang kahit isang hakbang, tatandaan ko ang pangalan. Mula sa mga daliri hanggang sa mga kuko at pulso, walang pwedeng palampasin. Kung malamig ang kamay, gumalaw ng kaunti. Hindi pwedeng mabawasan ng kahit isang butil ang toyo. Ang mga bagay na ipinapasok sa bibig. Hindi kita maririnig kung hihingi ka ng pagod. Opisyal nang nagsimula si Guru Zhao. Huwag munang tingnan ang exhibit. Unahin ninyong tingnan ang araw-araw ninyong talaan. Mga materyales sa pagtuturo para sa pamantayan. Hugasan muli.
Mga materyales sa pagtuturo na may marka, hugasan muli. Ang inaayudang gantimpala ay ang pagpapatuloy ng gawang kamay. Pero ngayon may computer na at may code pa. May sistema na. Sa tingin mo, tradisyon pa rin ba ito? Ang tradisyon ay hindi ibig sabihin na hindi na magbabago. Alam ng tradisyon kung bakit hindi pwedeng basta-basta magbago. Ano na naman? Hindi tama ang maasim na likido. Natuklasan ko, sa timba 3, pagkatapos ng paglilinis kagabi, mabagal bumalik ang init. May isang beses na kulang sa talaan ng load. Maaaring naapektuhan nito ang asidong kapaligiran ngayon. Hindi isa sa ilalim sa pagsusuri ang timbang ito ngayon. Ihiwalay agad ang sample kapag may hindi normal. Suriin muna ang dahilan. Sa pagsusuri, makikita natin kung paano ito haharapin. Hindi tao ang problema. Ang problema ay may puwang sa proseso, pero hindi naman malaki. Sa silid ng asidong likido, may puwang sa proseso. Hindi naman malaki ang butas. Sa kapaligiran ng silid ng likido, ang anumang pumapasok pabalik ay hindi pwedeng umasa lang sa porma. Dapat nakahiwalay ito. Muling pagsusuri sa lugar ng paghugas. Nasa shift din ako. Hindi ko nakita na may puwang kaya responsibilidad ko iyon. Kung alam mo kung alin ang mali, mas mabuti na iyon kaysa magmatigas. Ang lumang gawang ankun tofu ay hindi laging walang problema. Ang lumang gawang ankun ay hindi laging walang problema. Ang susi ay kung may maglalakas loob huminto kapag lumitaw ang problema. May tala bang masusundan? Kumpanya ng Estado. 3. Si Chen Tijun, ang inobatibo sa antas ng manggagawa, ay napili sa 6. Napili si Chen Qingyun sa Songhe bilang kinatawan ng kumpanyang Chen.